Nagsisimula ang kwento sa sanctuary, kung saan nagsikap ang ating bida na maabot ang tuktok ng martial arts, ngunit alam niyang ito ay isang rurok na hindi niya kailanman maaabot, gaano man karaming oras at pagsisikap ang kanyang ilaan. Para hamanin ang katotohanan ito, kumapit siya sa isang sinaunang alamat na naipasa sa mga henerasyon. Ang alamat ay nagsasabi tungkol sa isang ginintoang bunga sa kailaliman ng isang sanctuary na binabantayan ng isang banal na dragon, isang bunga na sinasabing nagbibigay ng immortalidad sa sinumang kumain nito. Matapos matagpuan ang mythical sanctuary, nakipaglaban siya sa dragon, na tila determinado sa kabila ng kanyang malubhang sugat, iniisip na ang alamat ay hindi lamang isang pantasya. Matapos ang isang mapait na laban, natalo niya ang banal na dragon at umupo sa walang buhay nitong katawan, na nagpapahayag ng kanyang tagumpay. Sa wakas ay narating niya ang maalamat na puno kung saan nakabitin ang kumikinang na gininto ang bunga ng immortalidad, naniniwalang sa pamamagitan nito, maaabot na niya sa wakas ang pinakamataas na antas ng martial arts. Inilahad niya ang kanyang pagod na kamay, hinawakan ang bunga, at nagsimulang kainin ito. Ang lalaking ito ay kilala bilang Gilfes el Dragon, at binansagan siyang pinakamalakas na tao sa mundo. Lumipas ang mga dekada, at ngayon si Gilfes ay nakahiga sa kanyang higa ng kamatayan, isang matandang lalaki na napapaligiran ng kanyang nagdadalamhating pamilya. Ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Gilliam, ay nakaupo sa upuan sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay. Habang ibinubulong ng mga miyembro ng pamilya na mas mabuting hayaan na lamang siya na umalis ng payapa, tiningnan siya ng kanyang anak ng malungkot habang tiniyak ni Gilfes sa kanya, na sinasabi sa kanya na huwag magmukhang malungkot, na dumating na lamang ang kanyang oras. Sinabi sa kanya ng kanyang anak na ang palasyo ay magiging napakatahimik kung wala siya at ang kanyang ina, ngunit binaliwala ni Gilfes ang kanyang mga salita bilang sentimental na kalokohan. Sa kanyang puso, naisip ni Gilfes na ang alamat ng immortalidad ay isa lamang kwento, ngunit nagpapasalamat siya sa pagiging pinagpala ng isang asawa at mga anak. Habang hinahaplos niya ang mukha ng kanyang apo, sinabi niya sa kanyang sarili na siya ay nabuhay ng mahaba at buong buhay, at walang pinagsisisihan, ngunit bigla, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang huling sandali nang mapagtanto niya na ang sinabi niya ay isang kasinungalingan, na talagang mayroon siyang malalim na panghihinayang. Agad niyang binitawan ang kamay ng kanyang anak, pagkatapos ay itinaas ito at sumisigaw sa loob, na nagnanais na magkaroon siya ng mas maraming oras lamang upang maabot ang tuktok ng martial arts. Sa huling sigaw ng kanyang anak na, "Ama, natapos ang buhay ni Gilfes el Dragon, o kaya'y dapat sana nagtapos doon," ngunit bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na muling nagkamalay, nakaramdam ng pagkalito na parang nagising mula sa isang malalim na pagtulog. Nagtaka siya tungkol sa dingding sa kanyang harapan, na tila gawa sa papel, ang kanyang katawan ay nakaramdam ng kakaibang gun. At nang tingnan niya ang kanyang mga kamay, nagulat siyang malaman na ang mga ito ay mga kamay ng isang sanggol. Napagtanto niya sa isang ulirat na siya ay naging isang sanggol, nagtataka kung paano ang isang taong may 10-star ay maaaring mapunta sa ganitong sitwasyon. Habang nakahiga siya sa kanyang crib, sinusubukang unawain kung ano ang nangyari, paano, at sino, ang eksena ng dragon, ang sanctuary, at ang ginintoang bunga ay sumilay sa kanyang isipan, na nagpataka sa kanya kung ang bungang iyon ang sanhi ng lahat ng ito. Napagtanto ni Gilfes na ang kapangyarihan ng bunga ay hindi immortalidad, ngunit reinkarnasyon. Bagamat hindi niya inaasahan ito, itinuring niya itong isang malaking swerte, isang bagong pagkakataon upang sa wakas ay maabot ang tuktok ng martial arts. Tumingin siya sa paligid upang mapagtanto na hindi siya nag-iisa, ngunit sa isang silid na puno ng iba pang mga crib ng sanggol. Napagpasyahan niya na dahil siya ay nasa isang hiwalay na gusali, siya ay muling ipinanganak sa pamilya El Dragon, ngunit nagtaka siya kung bakit ang lahat ng mga batang ito ay natipon sa isang lugar. Bago makita ang ilang mga katulong na pumasok sa silid, nakilala ni Gilfes ang isa sa mga katulong at napagtanto na oras na ng pagpapakain. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nakakagulat, ang mga katulong ay nagdala ng isang nakagapos na goblin, na nagpalito kay Gilfes kung bakit ito naroon at kung ano ang plano nilang gawin. Ininom ng goblin ang inumin, at ang katawan nito ay sumabog ng marahas, at ang dugo nito ay tumalsik sa mga bata, kabilang si Gilfes, na sandaling natigilan,
nagtataka kung ano ang nangyari. Nakita niya ang mga katulong na naglalabnaw ng isang pulang likido sa mga bote ng sanggol, naniniwalang ang paglalabnaw nito ay magiging ligtas. Nang iabot sa kanya ang bote, napagtanto niya nang may pagkasindak na ang nasa loob ay hindi gatas, ngunit isang likido na umaapaw sa nakakatakot na mahikal na kapangyarihan. Kinilabutan siya habang iniisip niya kung gaano kadelikado ang pakainin ang mga sanggol ng ganito. Dahil hindi siya makapalag sa kanyang maliit na katawan, pinilit siya ng katulong na uminom habang sumisigaw siya sa loob dahil nakalimutan niyang isa lamang siyang sanggol. Sa sandaling iyon, nakilala niya ang lasa ng likido. Ito ang dugo ng isang sinaunang dragon. Nagtaka siya kung nababaliw na sila para painumin ang mga sanggol nito. Noon lamang niya naintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin sa paglalabnaw nito. Sa una ay nagpasya siyang dapat niya itong iluwa kaagad. Iniisip na ang isang maliit na halaga ay hindi siya papatayin, lalo na't nakita niya ang ibang mga sanggol na kusang iniluluwa ito. Ngunit bago niya gawin yon, isang ideya ang pumasok sa kanya. Ito ang pagkakataong hinihintay niya. Napagtanto niya na kung masisipsip niya ang lahat ng mahikal na kapangyarihang ito, maaari niyang malampasan ang kanyang dating sarili at maabot ang tunay na tuktok ng martial arts. At bagamat hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataong ito ng buong lakas niya. Sumigaw siya sa kanyang kaluluwa. Nagbabala sa kanila na huwag maliitin si Gilfes el Dragon. Nagulat ang katulong nang mapansin na ang sanggol na ito ay iba sa iba. Dahil sabik niyang nilulunok ang dugo ng dragon, determinado si Gilfes na sipsipin ang lahat ng tunay na pinagmulan ng kapangyarihan ng sinaunang dragon. Namangha ang mga katulong habang pinapanood ang sanggol na kalmadong umiinom ng malakas na likido, na itinuturing itong pabor sa kanila. Pagkatapos niyang matapos, nahiga si Gilfes sa kanyang kama, pagod ngunit matagumpay sa kanyang misyon. Napansin niya na ang ibang mga sanggol ay nakaligtas din. Napagtanto na ang likas na ugali ng mga sanggol na mabuhay ay hindi dapat maliitin. Matapos sipsipin ang lahat ng kapangyarihang iyon, isang hindi mapaglabanan na malalim na antok ang dumating sa kanya, na inaasahan mula sa katawan ng isang sanggol, at siya ay nakatulog ng mahimbing. Lumipas ang 7 taon. Si Gilfes, na kilala ngayon bilang Zeke el Dragon, ay nagising sa katawan ng isang malakas na batang lalaki, na sumasailalim sa napakahirap na pisikal na pagsasanay. Ginagawa niya ang one-handed handstands habang binabalanse ang isang malaking bato sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay itinapon niya ito at itinigil ang pagsasanay. Iniugnay ni Zeke ang kahangahangang katawang ito sa dugo ng sinaunang dragon na kanyang ininom. Ang dugong ito, na naglalaman ng napakaraming tunay na pinagmulan ng kapangyarihan, ay nagbigay sa lahat ng mga batang uminom nito ng mga katawan na mas malakas kaysa sa ordinaryong mga tao. Ngunit salamat sa pinagmulan ng kapangyarihan na kanyang sinipsip sa kanyang nakaraang buhay, nagawa ni Zeke na asimilahin ang bawat patak ng kapangyarihan ng sinaunang dragon, na nagresulta sa isang pisikal na pagbabago na nagpamangha kahit sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang lakas, siya ay bigo dahil umabot lamang siya sa 1-star level, samantalang inaasahan niyang umabot ng hindi bababa sa 4 na bituin sa yugtong ito. Ang isang bituin ay isang sukatan ng lakas na nakamit sa pamamagitan ng pagdiin ng tunay na pinagmulan ng kapangyarihan ng isang tao sa ganap na limitasyon nito. Ang katawan ay iniisip bilang isang universo kung saan lumulutang ang mga bituin, at kung mas maraming bituin, mas malaki ang kapangyarihan, ngunit ang kahirapan ay tumataas sa bawat bagong bituin. Si Zeke, sa kanyang nakaraang buhay bilang Gilfes, ay ang tanging tao sa mundo na umabot sa walang cap-hours na ranggo ng 10 bituin. Pinag-isipan ni Zeke kung gaano kabilis lumipas ang oras. 7 taon na ang nakalipas mula nang siya ay muling ipanganak bilang anak sa labas ng kasalukuyang pinuno ng pamilya Eldragon. Sa mga taong ito, namatay ang kanyang ina, at hindi siya dinalaw ng kanyang ama kahit isang beses, na nagpataka sa kanya kung anong klaseng ama siya. Nakakagulat na muling ipanganak. Ngunit ang mas malaking pagkabigla ay ang kanyang reinkarnasyon ay naganap 1,000 taon sa hinaharap, sa isang malupit na mundo kung saan kinakain ng malakas ang mahina, at ang pinakamalinaw na katibayan ng kalupitan ng mundong ito ay ang kakilakilabot na ritual na pinagdaanan ng mga bata, na kilala bilang pagsubok ng dragon. Ang mga batang nakaligtas sa pagsubok na ito ay dapat sanayin upang maging mga mandirigma para sa pamilya Eldragon. Ngunit 7 taon na ang lumipas nang walang isang instruktor na dumating para kay Zeke.
Nang harapin niya ang isa sa mga katulong tungkol dito, na itinuturing na kakaiba na mayroon lamang mga katulong at walang mga instruktor, sumagot siya na hindi siya autorisadong sumagot. Sinabi ni Zeke sa kanya na hindi niya kailangan ng pagsasanay sa labanan sa sandaling ito, dahil ang pagbuo ng kanyang katawan ay mas mahalaga at kaya niyang pangasiwaan yun sa kanyang sarili. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na bigyan siya kahit man lang ng impormasyon tungkol sa mga anak ng pangunahing pamilya, ngunit inulit niya ang parehong sagot, ikinagalit niya ito, at nagtaka siya kung yun lang ang masasabi niya. Sa kabila ng kanyang malinaw na kawalan ng takot mula sa kanyang matalim na tingin, inulit niya ang kanyang pangungusap sa ikatlong pagkakataon, na hindi siya autorisadong sumagot. Direktang tinanong siya ni Zeke kung siya ay pinapahirapan, at ipinaliwanag niya na ang kanilang mga utos ay limitado lamang sa pagtugon sa kanyang mga personal na pangangailangan. Napansin ni Zeke sa loob na ang katulong na ito ay isang 3-star fighter at sapat na para sa kanyang pangunahing pagsasanay. Nadama niya na ang pamumuhay ng 7 taon na may kaunting komunikasyon na ito ay lubhang kakaiba. Kaya nagpasya siyang pumunta sa kagubatan. Habang tahimik na nakatayo ang katulong, kung saan napansin ni Zeke na binabalewala siya nito, habang sa kagubatan, ipinagpatuloy ni Zeke ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagkain ng mga nakal-alasong damo. Isinasaalang-alang na ang pagtitiis sa kanilang mapait na lasa ay bahagi ng kanyang pagsasanay, nakaramdam siya ng pasensya ngunit naiinis sa mga ugat na patuloy na sumusunod sa kanya. Nagtataka kung may makakapigil sa mga tagamasid na ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ibunyag nila ang kanilang sarili para sa isang napakasimpleng bagay. Kaya sumigaw siya sa hangin, na sinasabi sa kanila na sabihin lamang kung ano ang gusto nilang sabihin. Bigla niyang naramdaman na may darating, at isang malaki at galit na baboy ramo ang lumitaw mula sa mga puno. Napansin ni Zeke ang isang itim na usok na nakapalibot sa baboy ramo. Isang bagay na wala 1,000 taon na ang nakalipas at nagtataka tungkol sa kalikasan nito. Napansin ng baboy ramo si Zeke at nagpakawala ng isang nakamamatay na intensyon na nakadirekta sa kanya. Pagkatapos ay sumugod sa kanya ang baboy ramo. Madaling naiwasan ni Zeke ang atake ng baboy ramo, at binigyan ito ng isang magaan na suntok na sapat upang talunin ito kaagad. Naisip niya sa kanyang sarili kung paano ang isang simpleng pitik mula sa isang tao sa kanyang 1-star level ay maaaring magdulot ng labis na pinsala, at napagpasyahan na ang kalidad ng bituin ang talagang mahalaga. Dinala niya ang bangkay ng baboy ramo sa kanyang balikat, nakaramdam ng pagkabagot na maiwang mag-isa na ganito, at nagsimulang mag-isip tungkol sa paglalakbay, marahil sa dagat. Samantala, ang nakatagong tagamasid ay lubos na nagulat. Nagtaka siya kung paano nagawang bumuo ng isang bituin ang batang ito at talunin ang isang galit na baboy ramo sa isang suntok ng walang anumang pagsasanay. At bukod pa rito, napansin niya ang kanyang presensya, napagpasyahan ng tagamasid na ang batang ito ay hindi normal. Inirepaso ng tagamasid ang kanyang nalalaman. Namatay ang ina ni Zeke noong bata pa siya at hindi siya inalagaan ng kanyang ama, kaya hindi siya nakatanggap ng wastong edukasyon. Ngunit bilang anak ng pinuno ng pamilya, hindi siya pinahintulutang tumakas at pinanatili sa ilalim ng pagsubaybay. Naisip ng tagamasid na nagsisimula ng maging interesante ang mga bagay. Nang bumalik si Zeke sa kanyang bahay, naramdaman niya ang presensya ng malalakas na tao sa loob, marahil 4 o 5 star class, at nagtaka kung ano ang gusto nila sa kanya. Nakinig siya mula sa likod ng pinto at walang naramdamang nakamamatay na intensyon, na nagpawalang bisa sa posibilidad na sila ay mga assassin. Binuksan niya ang pinto at tinanong sila kung bakit sila naroon. Agad na nakilala ang Eldragon family crest sa kanilang mga uniforme, na mas nagpausisa sa kanya tungkol sa kung ano ang gusto nila sa kanya. Isang matandang opisyal ang humakbang pasulong, nagpakilala sa kanyang sarili, at ipinahayag na dumating sila upang kunin si Zeke para sa isang pagsubok. Nagulat si Zeke sa balitang ito. Sumisigaw na walang nagsabi sa kanya ng anuman tungkol dito. Pagkatapos nito, natagpuan ni Zeke ang kanyang sarili na nakasuot ng uniforme. Habang patungo sa pangunahing bahay ng pamilya, tiningnan niya ang malawak na kastilyo sa kanyang harapan. Hindi makapaniwalang babalik siya sa lugar na ito pagkatapos ng 1,700 taon. Matapos kunin si Zeke mula sa kanyang tahanan ng isang sugo, kinailangan siyang bumalik sa pangunahing pamilya. Pagdating niya, pinagpalit si Zeke ng damit dahil hindi siya maaaring pumasok sa bakuran sa kanyang kasalukuyang kasuutan, at doon niya napagtanto na hindi siya dinala rito upang manirahan sa pangunahing bahay.
Dinala siya sa Dragon's Nest, isang eksklusibong institusyong pang-edukasyon na itinatag ng pamilya Eldragon noong nakaraang milenyo. Layunin ng bawat ipinanganak sa pamilya Eldragon na makapasok sa lugar na ito at tumanggap ng kanilang edukasyon sa edad na 7. Ngayon ang araw ng pagsusulit sa pagpasok, at kahit na walang natanggap na paghahanda si Zeke, mandatory ang pagsusulit, kaya naman siya dinala mula sa Borderlands. Nanghihinayang siya na pinuntahan pa siya nang nagpaplano na siyang kumilos matapos ang maraming paghahanda. Habang naroon, nilapitan siya ng isang batang lalaki na bughaw ang buhok na nagngangalang Langis na nagmula sa Old Scale Village at nagtanong ng may pag-aalala kung okay lang siya. Tanong ni Zeke ng may pagkalamig, "Anong kailangan mo, bata?" Tila naguluhan si Langis at nagpakilala. Pagkatapos ay ipinaliwanag na nakita niya siyang mukhang nagkakaproblema. Napansin ni Zeke na kahit mukhang mahiyain si Langis, mayroon siyang lakas ng loob. Humingi ng paumanhin si Zeke kay Langis sa pagsasalita sa kanya ng malamig noong una. Nagpakilala si Zeke matapos malaman ang pangalan ni Langis, at ipinaliwanag na naguguluhan lang siya kung ano ang ipagagawa sa kanila sa pagsusulit. Sinabi ni Langis sa kanya na hindi nagbabago ang nilalaman ng pagsusulit taon-taon, ngunit ipinaliwanag ni Zeke na wala siyang alam tungkol sa nilalaman ng pagsusulit, na ikinagulat ni Langis, na itinuring itong napakawalang ingat. Nang malapit nang ipaliwanag ni Langis ang pagsusulit sa kanya, naantala sila ng isang boses na tumatawag sa kanya na walang kwenta. Kinakabahang lumingon si Langis sa pinanggalingan ng boses, habang nagulat si Zeke na ang batang lumalapit sa kanila ay idinirekta iyon kay Langis. Lumitaw ang isang bully na nagngangalang Reten na nagmula sa Old Scale Village at nagsimulang kutsain si Langis, na nagtatanong kung bakit narito ang isang walang kwentang tulad niya. Nauutal na sinabi ni Langis na narito siya para sa pagsusulit sa Dragon's Nest. Ngunit ipinagpatuloy ni Reten ang kanyang panunuya, na sinasabing imposible para sa isang tulad niya na makapasok, dahil ang kanyang ama ay isang huwad na dragon, at may paghamak na nagtataka kung ano ang magagawa ng anak ng isang huwad na dragon. Samantala, nakikinig si Zeke at napansin si Langis na nakakuyom ang kanyang kamao sa galit. Ang pamilya Eldragon ay may malinaw na hierarchy na itinatag ng isang absolutong pinuno. Ang hierarchy na ito ay binubuo ng iba't ibang ranggo tulad ng mga Lesser Dragon para sa mga bagong recruit, Young Dragon para sa mga regular na sundalo, Adult Dragon para sa mga commander, at Elder Dragon para sa mga executive. Sa ilalim ng pyramid na ito ay ang mga False Dragon, isang mapanirang pamagat na ibinigay sa mga nabigong makapasok sa Dragon's Nest, o hindi nakapagtapos dito. Iniisip ni Langis sa kanyang sarili na gusto niyang patunayan na hindi sila huwad. Kalmadong namagitan si Zeke at tinanong si Reten kung bakit imposible para kay Langis, at kung paano niya malalaman ang resulta gayong hindi pa man lang niya sinusubukan. Nagalit si Reten at tinanong si Zeke kung sino siya, ngunit hindi pinansin ni Zeke ang kanyang galit at inulit ang kanyang tanong. Sumagot si Reten na ito ay dahil silang lahat ay mahina. Tinuya ni Zeke ang salitang mahina, at sinabi kay Reten na iniisip niyang mas malakas si Langis kaysa sa mga katulad niya. Nagalit si Reten at tinanong si Zeke kung sinasabi niyang mas mababa sila kay Langis. Ngunit bago pa man lumala ang sitwasyon, naantala sila ng boses ng isang examiner mula sa Adult Dragon class, na sumisigaw para sa atensyon. Upang ipahayag ang simula ng pagsusulit sa pagpasok sa Dragon's Nest, inutusan ng examiner ang lahat ng mga aplikante na magparehistro, kumuha ng number tag, at pagkatapos ay magpatuloy sa pangalawang gate. Tiningnan ni Reten si Zeke sa huling pagkakataon at sinabing maaalala niya ang kanyang mukha. Kalmadong nagkomento si Zeke na hindi na kailangang magalit at ang mga kabataan ngayon ay madaling magalit, na ikinagulo ni Langis, na nagpaalala sa kanya na magkasing edad sila. Ipinaliwanag ni Langis na magagalit ang sinuman kung sasabihan silang mas malakas ang ibang tao kaysa sa kanila. Nagtaka si Zeke tungkol sa loika sa mga salita ng bully. Kung mandatory ang pagsusulit, paano magiging imposible para kay Langis na pumasa? Si Langis, na nagulat muli sa kamangmangan ni Zeke, ay ipinaliwanag na maaaring mag-withdraw ang isa sa pagsusulit kung lumabas na wala silang kakayahan, at iminungkahi pa na mag-withdraw din si Zeke upang maiwasang masaktan. Ngunit buong pagtitiwalang sumagot si Zeke na ang isang taong kasing antas niya ay hindi maaaring mag-withdraw kahit na gusto niya. Tumugon si Langis kay Zeke na kapansin-pansin ang kanyang kumpiyansa, kahit na wala siyang alam sa nilalaman ng pagsusulit. Nag-aatubiling sumang-ayon si Zeke, na itinuturo na dapat silang magmadali dahil malapit nang magsimula ang pagsusulit.
na alinlangan namang sinang-ayunan ng isa. Pagdating nila sa testing area, ipinaliwanag ng examiner na simple lang ang pagsusulit, ang kailangan lang nilang gawin ay kalmotin ang isang kakaibang batong-bato para makapasa, walang mga armas maliban sa mga ibinigay ang pinapayagan, ngunit pinapayagan ang paggamit ng mga kamay, at ang bawat aplikante ay may 3 pagtatangka. Naisip ni Zeke na ang pagsusulit ay lubhang mapagbigay, na ikinagulat ni Langis. Ipinaliwanag ni Zeke na ang kailangan lang niyang gawin ay kalmotin ang batong yon, lalo na't umaasa siya sa isang nakakatakot na pagsubok pagkatapos ng nakakabaliw na ritual ng pagsubok ng dragon na kanilang pinagdaanan. Matapos ipahayag ng examiner ang simula ng pagsubok, humakbang pasulong ang unang aplikante at hinampas ang bato gamit ang ibinigay na armas. Naduraj ang armas, at ang puwersa ng suntok ay bumalik sa aplikante, na malubhang nasugatan siya. Ang nangyari ay ikinagulat ng lahat, hindi inaasahan ni Zeke na ganito katigas ang bato. Bumagsak sa lupa ang aplikante sa sakit, inihayag ng examiner ang pagkabigo ng unang pagtatangka, at nang hindi makatayo ang aplikante, itinuring siyang nag-withdraw at inutusan na dalhin palayo, at sinabihan ng susunod na aplikante na humakbang kaagad. Nakita ni Zeke si Langis na tinatakpan ang kanyang mukha sa takot, kaya pinaalalahanan niya siya na ito ang pagsubok. Tinanong niya si Zeke tungkol sa katangian ng batong iyon, at ipinaliwanag ni Langis na ito ay isang regeneration stone. Ipinaliwanag niya na ang batong ito ay maaaring agad na ayusin ang anumang maliit na gasgas, at higit sa lahat, kung atakihin ng brute force, ibabalik nito ang shock na may daan-daang beses na puwersa. Gayunpaman, kung tama ang pag-ikot ng attacker ng kanilang Aether Source power sa loob ng kanilang katawan sa panahon ng pag-atake, makakalmot ang bato. Napagtanto ni Zeke na ang pagsubok ay hindi tungkol sa kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit tungkol sa kakayahang kontrolin ng Aether Source power. Tumingin siya sa paligid at nakita na ang isang magandang bilang ng mga aplikante ay tila may kakayahang pumasa, habang ang iba ay patuloy na nabibigo at nasugatan. Matapos ipahayag ng examiner ang diskwalifikasyon ng aplikante numero 203 at nanawagan para sa susunod, nanawagan siya para sa aplikante numero 315. Tiningnan ni Zeke ang kanyang tag, nagtataka kung siya na ang susunod, habang balisang hinihimok siya ni Langis na mag-withdraw sa pagsubok, hindi pinansin ni Zeke ang pag-aalala ng kanyang kaibigan, naglakad patungo sa testing area, at tiniyak sa kanya na hindi na kailangang mag-alala, na iniwan si Langis na panuorin siya ng may pag-iingat. Nang tumayo si Zeke sa harap ng examiner, tinanong siya ng huli kung aling armas ang gagamitin niya. Isang makapangyarihang gininto ang aura ang lumitaw sa paligid ni Zeke, at idineklara niya na hindi niya kailangan ng armas. Muling nagtanong ang examiner upang kumpirmahin kung talagang hindi siya gagamit ng anumang armas, at pinagtibay ni Zeke ang kanyang desisyon, na nagpapaliwanag na sapat na ang kanyang mga kamao. Kumalat ang mga bulong-bulungan sa mga dumalo na nagtataka tungkol sa kanyang intensyon na kunin ang pagsusulit ng walang armas. Naniniwalang tiyak na madudurog ang kanyang mga kamao gaano man siya kahusay sa paggamit ng Aether. Lumaki ang takot ni Langis, at nagsimula siyang isipin na tuluyang mapupunit ang mga braso ni Zeke, nakakaramdam ng panghihinayang dahil hindi niya sinubukang pigilan siya ng mas mariin. Dahil sa pagpupumilit ni Zeke, walang nagawa ang examiner kundi ang sumang-ayon, na nagbibigay sa kanya ng pahintulot na magsimula. Lumapit si Zeke sa Regeneration Stone, pinag-iisipan ang kakaibang katangian nito, na hindi pa niya nakikita. Nagtataka kung nabuo ang metal na ito noong nakaraang 1,000 taon. Napagtanto niya na maraming mga bagay na wala siyang alam sa bagong panahong ito, ngunit mabilis niyang binaliwala ang mga kaisipang ito bilang hindi mahalaga at nagsimulang pagtuunan ng pansin ang napakalaking enerhiya ng apoy sa kanyang kamao. Pinanood ni Langis ang eksena sa takot at isinigaw ang pangalan ni Zeke, nakakaramdam ng pangangailangang pigilan siya bago niya saktan ang kanyang sarili. Tiwala si Zeke na makakayanan ng bato ang kanyang buong lakas, at naghanda na ilabas ang kanyang diskarte sa pakikipaglaban na kilala bilang Dragon Slayer Style Final Form. Nagpakawala si Zeke ng isang mapangwasak na suntok sa bato, na nagdulot ng isang marahas na pagsabog na tumakip sa lugar sa alikabok at mga labi. Parehong natigilan si Langis at ang examiner sa lakas ng suntok. Nang hamupa ang alikabok, lumitaw ang bato na nabasag sa mga piraso. Tiningnan ni Zeke ang resulta ng kanyang pag-atake. Iniisip na ang pamamaraang ito ay medyo masyadong advanced pa para sa kanyang kasalukuyang katawan.
Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang nasugatang kamay na natatakpan ng dugo na may malawak na ngiti, na nagkomento na hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang pagsasanay. Kumalat ang isang estado ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala sa mga dumalo, habang isinigaw ni Reten na winasak niya ito, habang nagkomento ang isang blonde na babae na ang nangyari ay kawili-wili. Hindi makapaniwala si Langis sa kanyang nakikita at sumigaw sa isang estado ng kawalan ng pag-unawa. Nagtaka ang examiner kung paano niya nagawang wasakin ang Regeneration Stone, isang bagay na tanging isang 4-star fighter o mas mataas ang makakagawa. Nagsimula siyang mag-isip na marahil ay namanan niya ang kapangyarihan ng kanyang angkan sa kabila ng pagiging isang iligal na anak. Napansin ng examiner ang istilong ginamit ni Zeke at naramdaman niyang nakita na niya ang galaw na ito dati. Kalmadong lumapit si Zeke sa examiner at nagtanong tungkol sa resulta ng kanyang pagsusulit. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, malakas na inihayag ng examiner ang tagumpay ng aplikante numero 315. Pagkatapos nito, lumapit sa kanya ang isa pang examiner at iniabot sa kanya ang isang maliit na bote na naglalaman ng isang kumikinang na berdeng likido. Kaya tinanong siya ni Zeke kung ano ang likidong ito. Ngumiti ang pangalawang examiner at sinabi sa kanya na tumabi. Namagitan ang unang examiner at sinabi sa kanyang kasamahan na kumalma, habang nagtataka si Zeke sa kanyang sarili kung ang likidong ito ang gantimpala na ibinigay sa mga pumasa. Sa sandaling iyon, tumakbo si Langis patungo kay Zeke, sumisigaw ng may pananibik, binabati siya sa kanyang kamangha-manghang pagganap at pagwasak sa bato. Ngumiti si Zeke at sinabi sa kanya na kumalma. Tinanong ni Zeke si Langis kung ano ang vial na ibinigay sa kanya ng examiner, at sumagot si Langis na ito ay isang healing potion. Muling nagtanong si Zeke para sa kumpirmasyon, at ipinaliwanag ni Langis na ito ay ordinaryong grado habang binubuksan niya ang kanyang sariling vial. Sinuri ni Zeke ang vial sa kanyang kamay, nararamdaman na hindi ito mukhang nakakalason, at sa kabila ng kanyang mga pagdududa, nagsimula siyang magtaka kung ito ay isang elixir. Ang elixir ay isang potion na gawa sa napakabihirang mga materyales, tulad ng mga halamang gamot na tumutubo lamang sa mga lihim na kaharian, purong elixir cores, at mga sangkap mula sa banal at mythical beasts na halos imposibleng hanapin. Ang pag-inom ng elixir ay hindi lamang nagpapagaling sa mga kamakailang sugat kundi agad ding ginagamot ang mga lumang pinsala bilang karagdagan sa lubos na pagpapahusay ng aether power, dahil sa pambihira ng mga bahagi nito at sa kahirapan ng paglikha nito, hindi ito lumalabas sa merkado. Matapos mapagtanto ang halaga ng kanyang hawak, ininom ni Zeke ang mga nilalaman ng vial. Isang berdeng aura ang nagmula sa kanyang braso at ang kanyang kamay ay ganap na gumaling sa isang instant, na nagkumpirma sa kanya na ito ay isang tunay na elixir. Hindi alam ni Langis kung ano ang isang elixir. Ngunit nagkomento siya na ang mga healing potion na ginawa ng pamilya Eldragon ay mas mahusay kaysa sa mga ibinibenta sa mga tindahan. Nagulat si Zeke na gumaling ng napakabilis ang kanyang sugat at tinanong si Langis kung kamangha-mangha ito, na sinagot ni Langis na ang nangyari ay talagang kamangha-mangha. Ngunit idinagdag niya na sa kabila ng malakas na pagpapagaling, hindi niya naramdaman ang pagtaas ng aether power gaya ng inaasahan sa isang elixir. Pagkatapos ay sinabi kay Zeke na mas kahanga-hanga ang kanyang sariling kapangyarihan, na itinanggi ni Zeke, naisip ni Zeke sa kanyang sarili na ang isang potion na may ganitong pagiging sopistikado ay dapat na produkto ng 1,000 taon ng karunungan ng tao. Muling pinuri ni Langis si Zeke, na tinawag siyang hindi kapani-pani walang malakas, na sinagot ni Zeke na layunin niyang maging pinakamalakas. Narinig ni Reten ang pag-uusap na ito at sarkastikong nagkomento kung paano nasabi ni Zeke ang isang bagay na napakatapang ng napakasimple. Nagpatuloy ang pagsubok, at pumasa ang mga aplikante 382, 375, at 405, na inaasahan ang kanilang tagumpay gaya ng komento ni Langis. Pagkatapos ay tinawag ng examiner ang susunod na aplikante, numero 414. Si Langis na ang susunod, at nagpunta siya sa arena na bumubulong ng kinakabahan. Napansin ni Zeke ang kanyang nerbiyos at nagtaka kung siya ay tense, pagkatapos ay hinikayat siya ng malakas, na sinasabi sa kanya na magpakatatag, na sinagot ni Langis na huwag magtakda ng masyadong mataas na mga inaasahan. Nakatayo si Zeke na nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanyang kaibigan,
Kumuha si Langis ng isang espada at naghanda para sa pagsubok pagkatapos bigyan siya ng pahintulot ng examiner na magsimula, nagpakawala si Langis ng isang malakas na sigaw at inatake ang bato. Ngunit ang puwersa ng suntok ay bumalik sa kanya at itinapon siya sa lupa. Inihayag ng examiner ang pagkabigo ng kanyang unang pagtatangka, na nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang dalawang pagtatangka na natitira. Tumayo si Langis, determinado na magtagumpay sa susunod, at muling inatake ang bato, ngunit nabigo siyang muli at bumagsak sa lupa, pagod at desperado. Sa mga stands, sumabog sa pagtawa si Reten at ang kanyang mga kaibigan, na sinasabing alam nilang ang anak ng isang huwad na dragon ay magiging katulad niya, at hinimok siyang sumuko. Ipinapaalala ni Reten sa kanyang mga kasama ang sinabi ni Zeke kanina, at sarkastikong inulit kung paano niya sinabi na si Langis, na nakahiga sa lupa, ay mas malakas kaysa sa kanila. Inilarawan nila ang mga salita ni Zeke bilang walang katotohanan at katawa-tawa. Tinanong ng examiner si Langis, na nakaupo sa lupa, kung gusto niyang gamitin ang kanyang huling pagtatangka. Sa sandaling yun, lumitaw si Zeke sa tabi niya, at tinanong siya kung bakit hindi niya ginamit ang sibat at kung bakit niya pinili ang espada. Nagulat si Langis sa mga salita ni Zeke at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa paggamit ng sibat. Ipinaliwanag ni Zeke na hindi niya maintindihan kung bakit siya gumagamit ng isang armas na hindi angkop sa kanya at walang anumang plano, na tinitiyak sa kanya na gaano man siya magsikap, hindi niya magagawang kalmutan ang bato gamit ang espada. Narinig ito ni Reten at ng kanyang mga kaibigan at tinuya si Zeke, na tinawag siyang tanga, nagtataka kung paano niya imumungkahi ang paggamit ng sibat gayong sinanay siya ng kanyang ama na gumamit ng espada. Ang isa sa kanila ay nanatiling may pag-aalinlangan, naniniwalang ang pagpapalit lamang ng armas ay hindi magkakaroon ng anumang pagkakaiba. Lumapit si Zeke sa examiner at tinanong kung ang pagpapalit ng mga armas sa panahon ng pagsubok ay labag sa mga patakaran, na sinagot ng examiner na walang problema dito. Bumalik si Zeke kay Langis na may ngiti at sinabi sa kanya kung ano ang sinabi ng examiner, na isinasaalang-alang ang sitwasyon na maganda na ngayon, pagkatapos ay tinanong kung susuko na lang siya at aalis na lang. Naalala ni Langis ang kanyang ama na nagsasanay sa kanya at matatag na sumagot ng hindi, na nagpas siyang susubukan niyang gamitin ang sibat. Bumalik sa alaala ni Langis ang kanyang ama, na hindi nakapasok sa Dragon's Nest, at kung paano sa kabila ng panunuya na tiniis niya at pagtawag sa kanya na isang huwad na dragon, hindi siya kailanman nakaramdam ng Cap-Aton at pinalaki siya. Ipinangako ni Langis sa kanyang sarili sa sandaling iyon na patunayan na ang taong pinalaki ng kanyang ama ay hindi isang peke. Hinawakan niya ng mahigpit ang sibat, iniisip na kung susubukan niya muli gamit ang espada, pareho rin ang resulta, kaya nagpasya siyang magtiwala kay Zeke. Nag-isip si Langis kung paano gamitin ang sibat, pagkatapos ay tinawag siya ni Zeke, at sinabi sa kanya na itulak ng diretso pasulong nang hindi nag-iisip tungkol sa anumang bagay. Tumayo si Zeke sa likuran niya upang itama ang kanyang posture. Inuulit na dapat lamang siyang itulak pasulong, nag-alangan si Langis sandali. Iniisip na hindi lohikal na magtatagumpay siya sa isang direktang tulak lamang mula sa isang sandata na hindi pa niya nagagamit. Ngunit naalala niya ang mga naunang salita ni Zeke sa bully at kung paano hindi malalaman ang resulta kung hindi susubukan. Bagaman nakilala lamang niya si Zeke ngayon, nagtiwala siya sa kanyang mga salita at nagpas siyang subukan, at dahil naniniwala si Zeke sa kanya, nagpas siya rin si Langis na maniwala sa kanyang sarili. Nang hawakan niya ang sibat, nakaramdam siya ng napakalaking daloy ng source power sa kanyang katawan, sa paraang hindi pa niya naramdaman noong gumagamit ng espada. Sumigaw si Langis at itinulak ang sibat, at habang kinukutsa siya ni Reten, na sinasabing hindi siya magtatagumpay sa pagpapalit ng sandata, naramdaman ni Langis na parang ang sibat ay bahagi na ng kanyang katawan mula pa sa simula, at sa isang iglap, tumagos ang kanyang tulak sa bato, na lumikha ng isang malakas na pagkidlat. Nagulat si Reten at ang kanyang mga kaibigan at sumigaw sa hindi paniniwala, kahit na ang mga examiner ay nagulat, at isa sa kanila ang nagkomento na hindi lamang kinamot ni Langis ang bato, tinagos niya ito ng buo. Pumalakpak si Zeke, binabati si Langis sa kanyang kahangahangang pagganap, habang si Langis ay nakatayo sa isang estado ng hindi paniniwala, nagtataka kung ano ang kanyang nagawa. Inanunsyo ng examiner ang tagumpay ng aplikante numero 414,
At paulit-ulit na sinabi ni Langis sa pagkabigla na siya ay pumasa, niyakap siya ni Zeke habang umiiyak si Langis. Tinitiyak sa kanya na nagawa niya ito tulad ng inaasahan niya. Niyakap ni Langis si Zeke nang may labis na kagalakan, sumisigaw na talagang pumasa siya. Sa mga stands, tumanggi ang mga kaibigan ni Retan na maniwala sa nangyari, iginiit na isa lamang itong pagkakataon. Agad pagkatapos noon, malakas na inanunsyo ng examiner na tapos na ang pagsusulit, at magsisimula na ang seremonya ng pagpasok. Tinanong ni Zeke si Langis kung iyon na ang lahat para sa pagsusulit, at sumagot si Langis ng oo, idinagdag na maaaring may iba pang mga pagsusulit pagkatapos ng pagpasok. Pagkatapos ay tinanong ni Zeke kung ano ang ginagawa nila sa seremonya, at ipinaliwanag ni Langis na hindi ito tungkol sa kung ano ang ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Langis na ito ay tungkol sa pamumuno ng pamilya Eldragon na nagbibigay sa kanila ng mga pagbati, isang lalaking may puti at pulang buhok at isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa entablado, at nagtaka si Zeke kung sino siya. Nagulat si Langis at bamulong na ito ang pinuno ng pamilya, ipinagpatuloy ni Zeke ang kanyang mga komento, nagtataka kung paano ang isang taong may mukha na ganoon ay maaaring maging pinuno. At idinagdag pa niya ng sarkastiko na ang yelo mismo ay mas mainit kaysa sa kanya. Nagpanik si Langis. Tinakpan ang bibig ni Zeke ng kanyang kamay, at nakiusap sa kanya na tumahimik. Patuloy na nakiusap si Langis kay Zeke na tumahimik, tiningnan ni Zeke nang mas malapitan ang mga pinuno, iniisip sa kanyang sarili na ito ang kasalukuyang lakas ng pamilya Eldragon, sinuri niya ang kanilang mga antas ng kapangyarihan, napansin ang pagkakaroon ng maraming 7 starfighters at isang magandang bilang ng 6 na starfighters, na nagtatapos na ito ay talagang isang malaking puwersa. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang pansin sa kasalukuyang pinuno ng pamilya, na kilala bilang Balza Eldragon, at nagulat siya nang mapagtanto niya na ang kanyang antas ay 8 stars. Naisip ni Zeke na 1,000 taon na ang nakalilipas ay wala pang 10 tao sa buong mundo sa antas ng kapangyarihan na iyon. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na ang lalaking ito ay ang kanyang ama at nakaramdam ng pagkabalisa tungkol sa kanya. Humingi ng atensyon ng isang opisyal, na nag-aanunsyo na si Ginoong Balza ay magbibigay ng kanyang talumpati. Sinimulan ni Balza ang kanyang maikling talumpati sa pamamagitan ng paghimok sa mga bagong mag-aaral na magsikap na maging laman at dugo ng pamilya Eldragon. Habang nagsasalita siya, isang napakalaking presyon ang nagmula sa kanya na nagpahirap sa mga mag-aaral. Kabilang si Langis, na parang sila ay nasasakal at hindi makahinga. Napansin ni Zeke ang pagkabalisa ni Langis, at ang iba na hindi makayanan ang presyon mula sa aura ng pinuno ng pamilya, at nang tumingin siya kay Balza, nakaramdam siya ng napakalaking pagkamuhi na nagmumula sa kanya. Naisip ni Zeke na hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang ama. Ngunit tiyak na hindi niya ito gusto. Masigasig na nagkomento ang isang opisyal sa kahangahangang mga salita ni Balza. Mabilis na tinapos ni Balza ang kanyang talumpati, nagkomento ang opisyal na iiwan ni Balza ang mga formal na pagbati sa iba at hindi magsasalita ng mahaba, ngunit kinumpirma niya na mayroon siyang mataas na inaasahan sa kanila, pagkatapos ay umalis. Isa pang masayahing opisyal ang umakyat sa entablado at sumigaw ng masigasig, na hinihikayat ang mga kabataan na magsikap at magtrabaho ng husto. Pagkatapos ay idinagdag sa pagbibiro na ang mga nag-aalala tungkol sa maliliit na bagay ay makakalbo. Sa kabila ng pagkalito ng mga mag-aaral, nagkomento si Langis na ang pangkalahatang kapaligiran ay nagbago para sa mas mahusay. Pagkatapos nito, isa pang examiner ang nag-anunsyo ng pagsisimula ng mga pagtatalaga sa dormitoryo ng mga mag-aaral. Tinanong ni Zeke kung pupunta silang lahat sa iisang lugar, at ipinaliwanag ni Langis na mayroong 4 na magkakahiwalay na pugad, at na ang mga mag-aaral ay ipinamamahagi sa East, West, South, at North Halls. Tinawag ng examiner ang numero 315, at napagtanto ni Zeke na siya na ang susunod. Nagpaalam siya kay Langis, at nagbati sila ng good luck sa isa't isa. Dumating si Zeke sa isang marangyang gusali na tinatawag na Dragon's Nest, East Hall. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, napansin niya na maraming bagay ang nagbago pagkatapos ng 1,000 taon, at agad siyang naligaw. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang silid, nalulungkot dahil nahuli siya, at ipinagpalagay na dumating na ang kanyang roommate. Binuksan niya ang pinto at nagsimulang humingi ng paumanhin sa kanyang pagkahuli, ngunit nanigas siya sa kinatatayuan nang makilala niya ang taong nasa loob.